Hello mga kapatid sa buhay ng social media. So ito nga naman po at nagbabalik ako for today's video. So alam niyo na nga guys, ay nagtataka kayo kung bakit nga hindi kayo nakakapasok sa honor list ng mga estudyante. And nagtataka din ba kayo kung paano ba mag-review mo yung mga honor student? Also yung unang-una po talaga ay nagtataka nga ako kung paano ba sila mag-review. So ganito nga lang po pala ang mag-review. So ngayon nga ay meron po akong 5 tips na ituturo sa inyo kung paano ba yung pagre-review. Kung paano yung tamang pag-review. So, ang ating unang tips ay gumawa ng schedule. So, ganito po yun. Gumawa po tayo ng schedule. So, meron po kasi, as a senior high, ay meron po kaming 9 subjects. So, i-schedule mo yun. Bawat isang subject dapat po ay may oras. Kailangan po natin yung paglaanan sa bawat subject ng oras para hindi po ma-overload yung ating brain na for example lang to na ngayong kunwari 1 minute science tapos next komunikasyon. So talagang ma-overload na yung ating brain. Kaya kailangan po natin talaga ng schedule kung for example sa araw na ito dapat is next sa araw na ito science lang. So sa next yun naman. So yung pag-review ay wag po tayo mag-review na for example bukas na exam ngayon ka lang mag-review, wag ganon. So dapat mga ilang linggo ay itry mo nang basahin or magbasa-basa sa mga notes mo. At isa pa guys ay iwasan natin yung mga last minute cramming. Yun nga yung sinasabi ko na mag-review na kayo hanggat mahaba pa yung oras o yung panahon, yun nga, yung araw ay mag-review na kayo, basahin nyo na yung mga notes nyo. Dahil nga yung pagbabasa guys ng notes, pabalik-balik, yun nakakatulong din para guys ma-memorize natin yung ating mga kailangang tandaan. So palawang tips nga po ay gamitin ng active recall. So ano nga ba to? So imbis na paulit-ulit po nating binabasa yung ating mga notes, ay itry din po nating ipaliwanag sa sarili natin. Kumbaga, for example, like, yung pagba-vlog. So, yung vlog is patungkol sa true video. Vlog is video. So, for example, magba-vlog ako ngayon. So, ganun yung gawin nyo. Yun lang guys yung aking example sa tips number 2. At saka, gumawa guys ng tanong. Dahil nga sa pamamagitan ng pag-active recall, ay pinapalakas yung iyong memorya. Pangatlong tips, mahalaga to guys. Dapat meron tayong kailangan nating magpahinga. Iwasan po nating mag-aral ng sobrang tagal. Bakit guys? Alam nyo, dahil dyan guys sa sobrang tagal nyo yan, wala din yung papasok sa utak nyo. Kaya kailangan po natin ng break, kailangan po nating magpahinga. And baka kasi guys, sa sobrang tagal nating mag-aral, no, mag-overload na yung mga lesson dito sa utak natin. So, yun na guys yung magiging dahilan kaya sakit din yung ulo mo. Ding 5 to 10 minutes or 30 to 45 minutes. Dahil dito guys, nakakatulong na mas mabilis mong ma-memory o mas mabilis mong matandaan yung mga ni-review mo at talagang sure na papasok sa utak mo. 4 na tips, gumamit ng iba't ibang learning methods. Halimbawa na lamang, pwede kang manood sa mga educational content, pwede ka rin gumamit ng flashcard. Di ba mayroon na po ngayon sa Google, meron na ngayong flashcards. At isa pa, dapat yung nag-aaral ka pala, kailangan mong makipag-discussion sa iyong kaklasmate. So, yung mas napansin ko lang, kung sinasabi ng kaklase mo, ay mas mabilis mong natatandaan. Yun. Dahil nga sa pamamagitan ito ng mga learning methods ay mas mabilis po nating natatandaan sa iba't ibang paraan. At ang huling tips, number 5, iwasan po natin ang distraction. Kung nga po ay mag-aaral, ipiliin din po natin yung place or lugar na hindi po tayo madidisturb or yung lugar na hindi gumagawa ng ingay. At isa pa guys, pag nagre-review tayo, yung cellphone nyo, i-turn off nyo. Dahil yun guys, isa rin yan guys sa mga dahilan. Kahit ako na-experience ko din yan na basta't katabi ko yung cellphone, mas maraming oras yung nagugulgul ko sa pagsi-cellphone, sa pag-scroll kaysa sa pag-review. Kaya that is, isa rin po yan guys sa mga factor, no, yung cellphone. So, i-turn off natin and ilayo natin sa atin. Itago lang po muna natin sa
card sa box, sa mga box. Kasi kailangan lang natin mag-focus kung ano yung ginagawa natin, doon lang tayo para mas mabilis ating matandaan, mas madali nating ma-memorize. So, maraming salamat sa patuloy niyo pong suporta sa akin. So, hanggang dito na lang po aking video. Maraming salamat in paalam. Stay fresh and keep safe everyone.